Okay, so since nasimulan mo na rin naman yung pagsabi about dun sa nasaan ka, kung parang hindi mo alam kung nasaan ka kung without discipleship. So, what was your discipleship journey? How did it start? When did it happen? Okay, siguro as a member muna, doon tayo nagsimula, ano. Yun nga, sabi ko, Mm-mm. where I'd be if I were not put in a discipleship group early on in my spiritual journey. I think doon lang ako start na mag-grow. Yung naging part na somebody invested her life to disciple me. No? Kasi discipleship is distinct from, kunyari, theory, teaching, di ba? Yung, kasi ano siya, somebody really pours, parang pinupour nila yung life nila, time, talents, treasures for you, di ba? Or walks alongside you to guide you, correct you, keep you in the right direction. Sabi mo nga, maliligaw tayo, no, kapag wala. And they pray over you and with you. Ano talaga siya, precious investment of yourself for the benefit of your disciples. You become a conduit of God's grace, love, mercy, lahat ng spiritual blessing, di ba, towards another person. Ganun ang experience ko as a member of a D group. Naramdaman ko talaga yun from my discipler. Ikaw? Ako as a member, nauna kasi ako sa kapatid ko sa CCF, pero mas nauna siyang nag-join ng D group and nakita ko talaga yung ano yung difference ng Mm-mm. pagiging attendee lang sa pagiging member ng D group. And kaya nag-sign up din ako aside sa required din siya, di ba, for ministry. Doon tayo nagkakilala. Di ba? So I signed up. Nag-start ako sa mixed women's D group. Pero yung group kasi na yon, they decided to meet. Parang nung start kasi akala ko weekly siya and then eventually they decided to meet every other week kasi meron silang ministry. Mm-mm. They are together in one ministry. So parang ako na on fire ako eh. Parang hungry ka, di ba? Parang gusto mo lagi kang nakikinig, lagi kang pag-fellowship, lagi kang natututo. Kumbaga parang nasa growth spurt period ka na parang gusto mo lagi kang nakalatch. So Mm-mm. parang yung every other week, kulang para sa akin, kulang siya. So ayun, naghanap ako ng group na regular na mag-meet every week, at Yeah. least once a week. So since wala akong mahanap, nag-push na lang ako ng leader. Nag-push na lang ako ng leader para magkaroon ng D-group daw, di ba? So, yung leadership journey mo na. Ito na yung leadership journey mo. Okay. No, ang ganda ng segue kasi sabi ko, as a leader naman yung journey ko, challenging. Sabi ko, challenging siya at first because I struggled with false humility, no? Kasi may meron nagpuwersa sa akin eh. Pinagpala sa akin, pwede mag-leader ka na. Sasali ako ng D-group mo. So, struggle siya kasi I felt it was up to me, to make everything work or else God will be disappointed in me. Ganun yung naiisip ko. But by God's grace, nung ma-overcome na yon, at syempre, it took years and years and years, saka pala naging smooth sailing in terms of yung internal turmoil. Yun lang. Pero of course, every leader has her own set of challenges, di ba, with themselves and with the members. Kasama sa journey natin yun as the Lord continuously sanctifies us. Laging meron di ba? Hindi nawawala yung mga extra grace required na members and leaders. Ayun. Mm-hmm. True, true. Ayan. So, praise God. Ako talaga praise God na. Siyempre, nag-o ka kay God. Nag-o ka kay God talaga dito. Hindi, kay God naman talaga yun. Nauna yun. Ayun. Ayun. So, sa leadership, ako naman siguro yung masyado, yun nga sobrang eager eh. Parang, ayan, parang gusto ko rin i-share. Kasi siya talaga yung, nung na-start ako mag-disciple, ganyan, talagang I'm eager to also start a D group. Parang every leadership training, pumupunta tayo, tapos di ba yung magpapatawag sila na, oh, sinong gustong, ay sino magko-commit na mag-lead for this year, ganyan. So, lagi tayong tumatayo, lumalapit, parang altar call, Pero, ayun nga, parang, yun kasi talaga, si Lord rin talaga. Kaya parang kung ikaw biglaan na parang, si Lord pa rin yun eh, pinush ka niya. Ako naman, gusto ko na, wala pa.
Kasi nagkaroon pa ng mga, ano ba 'to, siyempre 'di ba lumipat kami from Pasig to, Bulacan, parang ganyan. So, hirap ako na parang ang D-group dati main lang, 'di ba pupunta ka sa main. So, paano ko magha-handle ng D-group? Saturday, nagdi-D-group tayo tapos magko-choir tayo, ganyan. Sunday usually magse-serve. So, mahirap rin, wala kaming sasakyan, may dalawa akong maliit na bata, ganyan. Tapos nag-a-adjust pa lang. 3 to 4 hours ang biyahe namin para lang makapunta sa main. So talagang gustong-gusto ko, pero parang Lord, ano ba yung schedule na ilalagay ko? Gusto ko nang mag-start ng discipleship group. Pero yun nga, nakita naman ni Lord talaga na yun siya yung mag-honor ng mga desires mo. Aside from, siya naman, will naman niya talaga na mag-disciple tayo. So Mm. yun, nalaman ko na meron palang online discipleship. Naalala ko nung hindi pa natin alam na may ganun, tapos nagkunwari tayo na may Skyfallship. Tapos biglang totoo pala na may Skyfallship, no? So doon ako nag-start sa online discipleship group. Ayun. So, nag-sign up ako and then that was in 2014. Tapos from then on, tuloy-tuloy na ngayon. By God's grace, magsasampung taon na yung D group. Praise God. Decade na.